Magandang araw mga ka-recap, may ibabahagi na naman ako sa inyong kwento, tungkol sa isang batang inagawan ng kapangyarihan ng mismo niyang kapatid pero mas magandang kapalaran pala ang naghihintay sa kanya. Kaya kung gusto mo ang mga ganitong kwento ay hayaang mag-iwan ng like, follow and pa-subscribe na din mga ka-recap para na may sipagin tayo sa pag-upload. Simulan na natin, let's go! Tumigas ang mukha ni Sayaka, nagliliyab ang mga mata habang sinisigawan si Seiya. Itago mo ang mga kamay mo kay Sub-Aro. Ang kamay ni Sayaka ay pumutok sa maliwanag na pulang apoy habang si Seiya, nalilito, ay nakatitig. Si Sub-Aro, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, isinuot ang kanyang kamay sa dagwang baluti, pinatigil ang pag-atake ni Sayaka pulgada mula sa mukha ni Seiya. Sa kabila ng kanyang lakas, sumulong si Sayaka, na ikinagulat ni Sub-Aro sa kanyang kapangyarihan. Dahil sa pagod, siya sa wakas ay umatras. Lumuhad si Sayaka, humingi ng paumanhin sa kanyang kabastusan. Ang kanyang mga kapatid na babae ay nanunood, nagulat at nalilito. Si Sub-Aro, na parehong natigilan, nag-alinlangan. Isang itim na buhok na babae, nakayuko ang ulo, nagsiwalat ng matulis na tenga. Nang malaman ni Sub-Aro na hindi siya si Sayaka, ipinaliwanag niya na siya ang kanyang nabuhay na kamag-anak, may amnesia ngunit lubos na masunurin. Sina Seiya at Sayaka ay nagpalitan ng natatarantang mga tingin. Dumilim ang mukha ni Seiya. Si Sub-Aro, na nakadikit sa pinto, pinanood si Sayaka na lumuhad, tinatanong ang kanyang amnesia. Si Seiya, sa mahinang boses, ay humiling ng lubos na pagsunod. Biglang pumasok ang isang babaeng kulay pink ang buhok na may hawak na kumaluskos na energy rod. Napasigaw siya. Sina Seiya at Sayaka, nagalit at nalilito, ay sumalakay. Si Sub-Aro, na sumisigaw na huminto sila, desperado na sinubukang makialam, ang dugo ay bumubulusok mula sa kanyang mga palad sa isang walang saysay na pagtatangka na supilan sila. Humingi siya ng paumanhin habang ang magkapatid ay nilamon ng madugong mga bahay-uod. Nakaukit ang takot sa kanyang mukha, kinaladkad ni Sub-Aro si Sayaka mula sa silid. Ang kulay rosas na buhok na babae ay sumisigaw ng galit na protesta tungkol sa kanyang paralysis. Tumakas siya, humingi ng tawad ng labis, nangako ng mga paliwanag sa ibang pagkakataon. Tumakbo sila pababa sa isang maliwanag na pasilyo, umaalingaw sa likuran nila ang galit na hiyawan ng magkapatid. Isinumpa ni Sub-Aro si Kion sa pagmumungkahi ng kasanayan, hindi ito si Sayaka. Si Sayaka, na nagpupumilit na makasabay, ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Papatayin ko ba sila? Tanong niya, tinutukoy ang mga kapatid na babae. Tumakbo si Sub-Aro ng buong bilis, nag-igting ang kanyang mga ngipin, lubos na nataranta. Napagtanto niyang kailangan niyang tanungin ang bagong Sayaka tungkol sa kamag-anak. Sumabog sila sa isang malaking bulwagan, at huminto si Sub-Aro, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ang isang malaking screen ay nagpakita ng isang ulat ng balita na nagpapakita ng isang video ng kanyang sarili. Ang video ay nagpakita ng isang bahagi ng kanyang pakikipaglaban sa balyena, na nagpapakita ng kanyang paggamit ng dugo para sa aerial na transportasyon. Tumutulo ang pawis sa kanyang pisngi habang naka-zoom in ang kamera sa kanyang matagumpay at basang mukha. Ang caption ay nagpakilala sa kanya bilang tagapagligtas ni Maro. Ang pamagat ng video ay nagtanong, ano ang totoong mukha ng misteryosong manlalaro? Tumayo si Sub-Aro, hawak ang kamay ni Sayaka, na natigilan na may nag-film ng kanyang laban. Isang tinig mula sa gilid ang nagpahayag sa kanya bilang isang bayani, maging isang tagapagligtas. Lumingon si Sub-Aro para makita ang dalawang lalaki. Isang matangkad na kulay ginto, na walang kamali-mali na nakasuot ng sando at kurbata, ay nakatayo sa tabi ng isang lalaking maitim na nakasuot ng kulay rosas na buhok. Nagmura ang lalaking may kulay rosas na buhok, nagulat nang malaman ang tungkol sa nakatatandang kapatid ni Sub-Aro. Ang isa ay si Yuduru, isang blonde na may smiley face headband, ang number 3 gold player. Ang isa pa, si Shikishimuro, ang number 2 gold player, ay nagsuot ng maraming butas, bilog na salamin, at galit na ekspresyon. Nanlaki ang mga mata ni Sub-Aro nang makita sila. Natigil ang pagkabigla sa Sub-Aro. Nakilala niya ang dalawang lalaki, mga gold-ranked celebrities. Nagsalubong ang kanyang mga kilay, nag-igting ang kanyang panga, nag-aalab ang galit ng makitang literal na nakapaligid sa kanila ang gintong apoy. Nakaramdam siya ng agarang pag-iisip.
Lumingon si Roo, sumisigaw ng tungkol sa Sub-Aro sa isang taong nagngangalang Haka. Nanlaki ang mga mata ni Sub-Aro, ito ba ang parehong Hisoka? Lumapit ang isang figure, isa sa mga tauhan ni Roo. Pagkatapos, dumating si Hisoka Renji, ang numero 1 manlalaro ng ginto, isang blonde na nakasuot ng itim na suit. Sinabi niya na si Sub-Aro ay nasa ilalim ng investigasyon para sa mga paglabag sa permit sa lugar ng Segowa at pinaghihinalaang pumatay sa isang kaklase, isang sugarol. Bahagyang ngumiti si Renji, nagpapahiwatig na may pag-uusapan sila. Si Sayaka ay nakatayo sa likod ni Sub-Aro, ang kanyang mukha ay malungkot, na sinasalamin ang kanyang sariling nakakuyom na panga at pagkagulat. Tinitigan ni Sub-Aro si Renji, inaalala ang kanyang paghanga noong bata pa siya sa lalaking nakita niya sa TV, ang pinakamalakas na manlalaro ng Japan, ang kanyang huwaran. Hindi niya akalain na makikilala siya sa mga ganitong sitwasyon. Nakatayo siya ng mapangalagaan, pinuprotektahan si Sayaka. Renji waved dismissively, urging him to relax. Renji's smile widened. Nawala na ang lahat ng hinala laban sa iyo, anunsyo niya. Napabuntong hininga si Sub-Aro, isang puting limousine ang dumausdas sa mga kalye sa gabi ng lungsod. Nakaupo sila ni Sayaka sa mga puting upuan, dalawang kape ang pagitan nila. Kaharap si Renji, na maingat na hinaplos ang kanyang baba, at si Ru, na nagsusulat ng mga notes sa isang tablet. Ipinahayag ni Renji, malinaw na ang lahat ngayon. Mukhang ito ang unang pagpapakita ng Rainbow Doors sa mundong ito. At ikaw, Sub-Aro, ay nagtagumpay sa dalawang hamon at muling binuhay ang isa pang manlalaro. Kinumpirma ni Sub-Aro, binabalangkas ang kanyang kwento, ipinahayag ang kanyang pagnanais na maunawaan ang mga hinala na nakapaligid sa kanya. Ngumiti ng mahina si Renji, tinawag siya sa pangalan. Biglang inihagis ni Ro ang kanyang tablet sa mesa, na nagpapakita ng video ng pakikipaglaban ni Sub-Aro sa TGA. Samandal si Renji, may tanong sa kanyang mga mata, alam mo ba ang tungkol sa malawak na network ng kamera ng lungsod? Nanlaki ang mga mata ni Sub-Aro sa pagtataka habang sinusuri ni Renji ang battle footage. Una, paliwanag ni Renji, ang pagkasira sa paligid ng shopping center ay meticulously documented, establishing you as the victim who retaliate against TGA. Next, the clip of your fight with the bullies that evening, when the Rainbow Door appeared. Nagpatuloy si Renji, pangalawa, pinaghihinalaan ka sa pagpatay kay Kunisaki, ngunit pinahintulutan siyang pumasok sa mga pintuan, na ginawa siyang manlalaro, isang katotohanang kinumpirma ng dalawang saksi. Ang mga larawan ng isang battered na Sari at Idama ay lumabas sa tablet. Si Sub-Aro, na nagulat sa patoto ng mga bully, ay nagtanong kung ang ibig sabihin nito ay. Kumaway si Ru ng isang kamay, isang malawak na ngiti ang lumapad sa kanyang mukha. A not guilty verdict, pagkumpirma niya. Pinindot niya ang isang pindutan, na naglalabas ng isang ulat ng balita. Isang babaeng anchor ang nag-anunsyo, ang insidente na kinasasangkutan ng hindi makamundo na nilalang na lumabag sa 5 Stargate ay nagresulta sa walang casualty, salamat sa isang hindi kilalang manlalaro na natalo ang halimaw. Maraming mga video ang nailabas online. Isang imahe ng labanan ni Sub-Aro ang lumitaw sa likuran niya. Nakatitig si Sub-Aro sa tablet, natulala. Idinagdag ni Ro, ikaw ay naging isang bayani. Tumutulo ang pawis sa gulat na mukha ni Sub-Aro. Bulong niya na hindi pa rin makapaniwala, isang bayani. Bumilis ang limousine sa buong gabi. Ipinahayag ni Ro, sa iyong kwento, nalutas ang misteryo ng TGA. Sub-Aro, gayunpaman, nagtanong, paano ang isa pang bagtong? Itinaas ni Ro ang dalawang daliri. Ang tanging kakayahan ng TGA ay ang Golden Glove. Sinubukan kanyang itulak palayo sa ginintuang pinto, alam niyang hindi na ito muling lilito para sa isang tao na kumuha na ng isa, anuman ang antas. Kaya lang ito lumitaw sa harap mo. Natigilan, napanganga si Sub-Aro. Ru, squintang, added, sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang sarili sa tabi mo, sinadya ng TGA na subukang muli sa sandaling muling lumitaw ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Sub-Aro, naalala ang nakakakilabot na mga salita ni TGA noong huling araw sa bahay, akin ka na magpakailanman. Hindi ka makakatakas. Isinandal niya ang kanyang ulo, nauunawaan ang bukang liwayway. Tumawa ng mahina si Renji. Nakarating sila sa isang mataas na gusali na may 8-pointed star. Tutuloy na ba tayo sa Q&A? Tanong ni Renji.
Bumaba ang elevator sa B6, bumubukas sa ika-6 na palapag ng punong tanggapan. Naghintay sa elevator ang tatlong gold player na sina Sub-Aro at Sayaka. Sa ilalim ng koridor, nakita ni Sub-Aro ang isang selda na may hawak na isang bilanggo, isang manlalaro sa isang espesyal na bilangguan. Ang blonde na preso, nang mapansin sila, ay itinikom ang kanyang panga, galit na nagmumula sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nakagapos sa gintong tanikala. Galit niyang tinitigan si Sub-Aro, sinisigaw ang kanyang pangalan. Ngumisi si Sub-Aro, binalikan ang pagbati habang papalapit sila. Sinabi ni Renji na ang TGA ay kasalukuyang nakagapos sa mga gintong tanikala. Lumapit si Ru sa selda, sinipa ito. Fraud, nginisyon niya ang TGA. TGA, umuurong, umungol na isiniwalat ni Sub-Aro ang lahat, tinitiyak ang isang masusing pagsisiyasat. Siya ay bumangon, humahampas sa mga rehas, sumisigaw sa galit, nanunumpa ng mabagal, masakit na paghihiganti kay Sub-Aro. Napangiwi ang iba sa display. Galit na sigaw ni Kaga, na sinasabing ang gintong bagay ay nararapat na pag-aari niya. Namumula sa galit ang mukha ni TGA, namumuo ang mga ugat habang pinagbantaan niya si Sub-Aro na may matinding kahihinatnan sa kanyang paglaya. Isinandal ni Sub-Aro ang kanyang ulo, nasaraan ng loob. Si Sayaka, na may kumikislap na eskarlate na ilaw, ay kumilos upang salakayin ang TGA, na nagbabalak na patayin siya. Nalilito, tumingin siya kay Sub-Aro, pagkatapos ay bumalik sa TGA. Tumikip ang mga labi ni Sub-Aro. Siya ay nakakagulat na kalmado, nakatayo sa tabi ng kanyang kinasusuklaman na kapatid. TGA, ligaw ang mga mata, nagpatuloy sa kanyang mga pagmumura, hinahatak ang kanyang nakakadena na mga braso at muling sumisigaw. Hiniling niyang malaman ang kahulugan ng naunang ekspresyon ni Sub-Aro. At dito muna nagtatapos ang ating recap, ka-recap, salamat sa pagsubaybay at lagi kayong mag-iingat, peace.